God's plan will always be more beautiful than your disappointments. Be patient and thank God. A beautiful day begins with a beautiful mindset. Embrace the gift of a brand new day. Dear friend, believe in the incredible power of your mindset to shape the course of your day. Approach each morning with a positive and beautiful mindset, filled with optimism, gratitude, and determination. Let go of any negative thoughts or worries that may be weighing you down and focus on the endless possibilities and opportunities that lie ahead. Remember, your mindset has the power to set the tone for the entire day. So choose to greet each day with a smile, a hopeful heart, and an unwavering belief that today holds something wonderful for you. Embrace the beauty within and around you and watch how your day unfolds with magic and inspiration. You've got this. Everything in this world is temporary. Life changes. People come and go, and seasons never last. So no matter what you're going through right now, always remember that your present situation is not your final destination. Don't give up. Put your hope in God, and you will overcome it all. Sa madaling salita, kung wala pa man tayong nararating ngayon, ang pinakayaman na maituturing natin sa sarili natin ay ang pangarap. Dahil kapag handa kang abutin yun, hindi ka maghihirap. Kung sino ang pinakamabilis na gumaling, yun ang madalas na nasusugatan. Kung sino ang pinakamagaling, siya ang laging sinasabak sa gera. Magaling kang sundalo, ikaw ang laging isasabak sa gera. So kung lagi kang may pinagdaraanan sa buhay, kung lagi kang may mga pagsubok na hinaharap sa buhay, ibig sabihin, magaling kang sundalo. Correct. Diba? Magaling kang mandirigma. Kaya palaging may pagsubok na binibigay sa'yo. Dahil alam na nasa itaas na kaya mong lampasan lahat ng ibibigay niya. At yun ang magpapatibay sa'yo. Lahat ng pinagdaanan mo. Huwag pag-usapan ang hirap ng sitwasyon ng ibang tao. Lalo na kung puro panghusga ang mapupuna mo sa kanila. Oo, madaling magsalita lalo't hindi ikaw yung nasa sitwasyon nila. Hindi man sila makaahon sa kahirapan ngayon, hayaan mo sila. Dahil binigay ng Diyos ang pagsubok na yan dahil alam niyang kaya nila. Kaya nilang lagpasan. Magpasalamat ka ako dahil hindi ikaw yung nasa kalagayan nila. Dahil baka hindi mo kayanin yung hirap na pinagdadaanan nila. Lagi mong tandaan, bilog ang mundo. Baka dumating yung araw na ikaw yung makakaranas ng pinagdaraanan nila. At sila naman yung tatamasa ng ginhawa na meron ka ngayon. Kaya huwag magsalita ng tapos.
Alam mo yung isa sa pangit na ugali ng ibang tao, yung takot sila na malamangan ng iba. Ganyan talaga, idol, kapag takot silang malamangan, pilit ka nilang sisiraan. Takot sila na suportahan ka dahil baka masapawan mo sila at ang masaklap, ituturing kang kalaban kahit wala kang kasalanan. Yan ang ugali ng mga taong takot masapawan. Real talk, umiwas ka, idol, sa mga taong mataas ang tingin sa sarili dahil nagagalit yan kapag nasasapawan. At para naman sa mga taong takot masapawan, beshi, matuto tayong maging masaya sa tagumpay ng ibang tao dahil bawat tao dito sa mundo meron iba't ibang diskarte para umahon at umasenso sa buhay. Maging mapagkumbaba ka at wag nang manghatak ng kapwa-tao para bumagsak. Hindi ka gold para masabi lang na ikaw ang umangat sa buhay. Tinamaan ka ba? Umilag ka na lang.